Kung favorite mo nga din ang crispy pata, sure ako na matatakam ka dito. Luto naman tayo ng Chinese-style pata tim for this new year. Sobrang simple nga lang ng mga ingredients na kailangan mo dito. At syempre, hindi pwedeng mawawala sa freezer natin ang ating ready-to-cook na pata. Sobrang lambot na nga nito kaya perfect talaga sa kahit anong lutuin. Gagamit din pala tayo dito ng pineapple slices. Nag-chop na rin ako dito ng madaming bawang at sibuyas. Once na ready na ang ating mga ingredients ay pwede na tayo mag-start. Ang una palang ginawa ko ay pinirito ko yung pata sa konting mantika para mag-brown yung balat. Sa ganitong way nga ay mag-a-add ito ng texture para sa ating pata tim. Ganitong brown nga lang ang kailangan natin dito at kapag na-achieve mo na ito ay pwede mo nang iset aside. Sa same pan ay igigisa ko lang itong mga bawang. Hahaluin ko nga lang ito para mag-brown ng konti at lumabas yung aroma. After that, ilalagay naman natin itong mga sibuyas. Kakailanganin din pala natin dito ng dahon ng laurel. Habang ginigisa ko nga ito ay sobrang bango na. Kapag nagisa na nga natin ang mga aromatics ay pwede na nating ibalik itong pata. Igigisa lang natin ito ng konti sa mga aromatics para kumapit lalo yung lasa. Then, pwede na tayo dito mag-add ng 1 cup ng Chinese soy sauce. Maglalagay na din ako dito ng 2 tablespoon ng oyster sauce. Next naman ay itong 1 cup ng pineapple juice. Mahalagang ingredient itong pineapple juice kasi siya yung magbibigay ng flavor at tamis dito sa ating pata tim. Naglagay na rin pala ako dito ng 1/4 cup ng water para hindi matuyot yung sauce natin. Binuksan ko na rin yung pineapple slices pero yung juice lang muna yung inilagay ko. Then tatakpan lang natin ito hanggang mag-simmer ang ating sauce. After few minutes nga ay binaligtad ko na rin para yung kabilang side naman yung maluto. Nilagay ko na rin pala itong pineapple slices natin para mag-add na rin siya sa flavor ng ating sauce. Ito palang ginamit nating pata ay luto na. Natimplahan ko na ito at napalambot na sa ating pressure cooker. Kaya kahit anong luto ay pwede nating gawin dito. Perfect nga ito pang crispy pata, pata tim o kaya nilaga. At kung palagi kang nanonood sa page natin ay alam mo na nga na hindi ako pwedeng mawalan nito sa freezer. Char. Anyways, naglagay na rin pala ako dito ng slurry para mag-thicken na yung ating sauce. Haluin nga lang din ito agad para hindi mamuo ang ating sauce. Ang slurry pala ay cornstarch at water mixture. Okay na nga ang texture ng ating sauce at sobrang bango na talaga. Kaya ilalagay na natin itong bok choy. Itong bok choy talaga ang ginagamit para sa mga Chinese style na pata tim. Makakabili ka nito sa SM Supermarket o kaya sa may palengke. Tatakpan ko nga lang ito for 2 minutes para maluto ang ating bok choy. After 2 minutes ay luto na nga ang ating Chinese style pata tim. Kulay at itsura pa nga lang nito ay sobrang nakakatakam na. Kaya tara na mga pretties, mag-plating na tayo. Kung isa ka nga din sa mga nagsasawa na sa paulit-ulit na handa tuwing New Year ay pwede mo tong itry. I'm sure magugustuhan nito at mauubos ng family mo. Kaya wala ka nang pipiliting ubusin na tirang handa kinabukasan. Char. Perfect nga ito ngayong New Year at sa kahit anong okasyon. At syempre, pwedeng-pwede na pang pulutan. Diba? Ayan lang muna, pretties. Bye!